Okay, Matthew chapter 16 and verse number 24 and 25. Matthew chapter 16, verse number 24 and 25. Shall we read all together these verses? At kung kayo ay handa na, you say aloud, Amen. Okay, ready? In verse number 24, Matthew 16, verse number 24. Ready? Read. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay nagpupuri sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong pangunguna. At salamat din po, Panginoon, sa kasampatan ng lahat ng inyong ginawa sa amin. At dalangin po namin sa aming buhay bilang inyong mga anak, na kami laging ihanda po ninyo ang aming mga puso upang kami ay makinig ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin kung sino man sa aming kalagitnaan ang hindi pa nakakakilala po sa inyo, ang hindi paligtas, sila po ay maibahagi sa kanila ang inyong mensahe ng kaligtasan. At ganoon din sa mga anak po ninyo na kung meron mang panghihina ng pananampalataya, ay magkaroon ng kalakasan, Panginoon. At kung may panlalamig, magkaroon muli ng init ng pananampalataya. Lord, hiling po namin maging sa mga bawat may mga karamdaman, pagalingin po niyo sila, palakasin, at kasiyahan na sila ay makasama po namin lagi upang sila ay makasama po namin manambahan, Panginoon. I-bless niyo po ang oras na ito. Sa inyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri. Ang lahat nito ay aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. And all the Baptist people will say, Amen. Kaya, mga kapatid, alam po ninyo, ang ating pag-aaralan ngayong umaga, ito po ay related doon sa aking na-preach noong last Sunday afternoon, which entitled as Don't Settle for Less, Always Choose God's Best. Amen? Para bang ang pinakano dyan, tayo mga Kristiyano, hindi lang tayo ordinaryong Kristiyano. Minsan, tayo lang ang nakatingin sa sarili natin na ordinaryo lang tayo. Oh. Walang pinagkaiba yan, mga kapatid. Sabi ko nga, way back, if we will go back, 1994, nung si Pastor Mercado, siya ay umuwi na sa Panginoon. Ang tanong natin noon, paano tayo magsisimula? Pero mali pala, hindi yun ang tanong, di ba? At hindi pala tama yung tanong na yun, paano tayo magsisimula? Kasi naman, tayo ay nakapagsimula na. Amen ba? And the only thing that we need to do is to continue. Kailangan lamang natin ay magpatuloy. Diba ang sabi ko, kung tayo man ay magpapatuloy man tayo, hindi naman basta gano'n na lang. Do not settle for the less. Amen? But let us choose God's best. And praise the Lord, sapagkat we did not settle for less. Kung hindi tayo ay nagpatuloy, at habang tayo ay nagpapatuloy, ang ginawa natin, sinikap natin na makuha natin yung the best. Yung mas higit pa doon. Tama? Amen. Oh, sinikap natin na maabot natin yung bagay na kung saan ito'y hindi pa natin nagawa. Ibig sabihin yan, wala tayo doon sa tinatawag na, hindi tayo doon sa level ng mediocrity. Are you listening? Tama na yung ganito, yung nag-a-attend ako every Sunday. Alam mo, napakapangit naman yan. Lilipas ang panahon na gano'n na lang ang buhay mo. Are you listening? Dapat magkaroon naman tayo ng plano, ng ambisyon. Para bang ito, nagtatrabaho ka, janitor ka, okay na ako dito, janitor na ako panghabang buhay. Ganun ba yun? Alam mo yun, merong mga nagsimula ng janitor and then later on, siya na yung tagabukas ng mga ano niya.
Bay, alam mo, nung mga ilang panahon, naging ano na siya, naging boss na siya. Kilala niyo si Brother Pons, ano ba ito? Isa sa kabanatuan ngayon. Nag-member dito yun eh. Si Brother Pons Malyari. Si Brother Pons Malyari, nagsimula yan lang yan, janitor. Kaya kapag siyempre, pag janitor ka, ikaw ang unang darating doon sa opisina, ano? Naglilinis na yan. Hawak niya yung mga susi at saka siya ang nagbubukas doon sa lahat ng mga yan. Pero habang ginagawa niya, nag-aaral siya. Nag-aaral. Nagtrabaho sa bangko yun eh. Janitor lang siya doon sa nag-aaral yan. Then later on, alam mo, nung lumipas ang panahon, tawag sa kanya, boss. Bakit? Hindi na siya janitor. Nag-advance siya. He did not settle for less. He settled for the best. Hanggang doon sa makapag-retiro siya, mga kapatid. Amen? Hanggang mag-retire na siya. Ngayon, yung ugali niya, nung janitor pa siya na maagang dumarating at nagbubukas, nung naging boss siya, yun pa rin ang naging ugali niya. Maaga siyang dumarating. Amen? Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin dyan, do not live beyond, sabi nga, the lower level ng mediocrity, and don't live in the level of mediocrity, but live above the level of mediocrity. Amen ba? Dapat ibig sabihin, mamuhay ka ng buhay na kung saan, higit pa doon. Tingnan niyo ito, yung ating team. Anong team natin? Faith beyond boundaries. Ang ibig sabihin, wala doon sa mediocrity ng yan. Higit pa doon. Ang pananampalataya, kayang gawin nung higit pa. Hanggat meron kang gustong gawin, magagawa mo yan. Kanino? Sa tulong ng Diyos. Ay, hirap yung tayo ay mananampalataya. Magmula nung una hanggang ang memorize mo, Genesis 1:1. Tapos, ang tagal-tagal mo na hanggang ngayon, Genesis ka pa rin. Genesis 1:1 pa rin. Tapos, sasabihin pa, in the beginning, hanggang ngayon, hindi mo pa mabigkas yung in the beginning. Nakikinig ba kayo? Ibig sabihin yan, pagkalipas ng panahon, hindi lang puro Genesis 1:1 na lang. Hindi yung Matthew 4:4. Gayon na lamang ang Ano ba yung Matthew 4:4? Di ba? Sabi niya, ano ko sa iyo? Nakalimutan ko. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Na hanggang ngayon ang kanta mo, bata man. Amen ba? May mga kapatid, 40 anyos na yung simbahan natin. 40 years na tayo. Hanggang ngayon, nandoon ka pa rin. Huwag naman sanang maging ganon. Are you listening? Do not settle for less. Always choose God's best. Di ba yung lagi sinasabi ko, pag nasa abroad ka, sana mawala yung salitang for good na ako. Ano bang ibig sabihin ng for good? Ibig ba sabihin, nasa for bad ka, kaya for good ka? Di ba pag halimbawang dapat yung pagkatapos ng good, ng better, ng best. Meron ganun yun eh. Amen. Kaya ang ibig sabihin yan, mga kapatid, sa atin, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, dapat, nung nagsimula ka, kung eto ka lang, dapat sa susunod, ibig sabihin, nagkaroon ng pag-unlad. It is also the same in this church. We started like that, pero ayaw naman natin na hanggang doon na lang tayo. Meron na tayong ganito, pero ayaw naman natin na hanggang dito lang tayo. Meron pa tayong magagawa sa Panginoon. Amen? Okay? Now, tingnan ho ninyo. At ito naman ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga. To have God's best, God must be the manager of our life. Or, to have God's best, God must be
on the driver's seat. Di ba? Parang ganun yan eh. Siya yung tsuper ng ating buhay. Tama ba? Di ba meron kantang ganyan? Oh, ano sabi ng kanta? Si Jesus ang tsuper ng buhay. Kaya hindi ho siya driver Ibig sabihin, siya ang tagapanguna ng buhay natin. He must be the manager of our lives. Kaya nga mga kapatid, alam mo ninyo, sa ating kultura, sa kultura na kung saan meron tayo, gusto natin lahat ngayon ay madali, di ba? Dami na tayo mga instant ngayon. Oh. Halimbawa, kung gusto mo ng kape, instant coffee. Gusto mo ng baby, instant baby. Meron bang ganun? Instant noodle. Ang dami ng ganyan. Gusto natin yung nagpapalaw tayo doon sa simple formula na kung saan pwedeng makakapagpabago ng buhay natin. Hello? We want a step-by-step guide. But alam mo niyo, mayroong problema ho doon sa ganyan eh. Kapag laging tayo ay nakasunod doon sa step-by-step yan, wala nang room for mistake yan. Tama? Amen. Gusto natin ng recipe para tayo ay maging matagumpay. Pero tandaan ho natin, mga kapatid. At kapag ganon ang gusto natin, papaano kung halimbawa yung isang ingredient doon nawala, papaano pa yan? Kung halimbawa merong tinatawag na steps para malaman mo yung kalooban ng Diyos, tapos yung isa ay biglang nawala, paano yan? Hindi na kompleto. Huwag natin kalilimutan, mga kapatid, na ang kalooban ng Diyos, ito'y hindi saradong sistema. Amen? Amen. Ibig sabihin yan, kung meron mang tinatawag na from A to B, lahat ng A to B na yan, ito'y pwede sa atin. Are you listening? Kaya nga, anong kinakailangan lang? Ang kinakailangan lang natin ay yung kung paano tayo pipili. Pakinggan ho ninyo. Dito sa buhay na ito, kung nais mong maging matagumpay, nasa iyong pagpipili yan. Amen? It is our choice. Tandaan ho natin, mga kapatid. Dito sa mundong ito, kung nais nating tayo ay maging matagumpay, nasa iyong pagpipili yan. Pag pinili mong maging matagumpay ka, magiging matagumpay ka. Lalong-lalo na kung anak ka ng Diyos. Lalong-lalo na kung mananampalataya ka. Lalong-lalo na kung ikaw ay merong salita ng Diyos. Amen ba? Pag pinili mo na magiging talunan ka, magiging talunan ka. Amen. Kaya kung pag pinili mong iiyak ka, isang araw iiyak ka. Bakit mo pipiliin na iiyak ka? Bakit din piliin na maging masaya ka? Amen? Na bagamat dito sa mundong ito, merong mga pag-iyak. Okay? But from A to Z, alam niyo, kung pipiliin mo yung lahat ng mga yan sa buhay mo, merong bahagi lahat yan. Tahimik tayo Nandiyan ba kayo? Kaya nga po, mga kapatid, ang Diyos, binigyan niya tayo ng kaisipan. Upang gamitin natin ito. Tama ba? Amen. Ibig sabihin yan, hinahayaan niya ang bawat sa atin na tayo ay pumili. At binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaya nga po, mga kapatid, kung ang bawat sa atin, if God's will is not a feeling or a formula, then what is it? It is. It is a relationship. God's will is a relationship. Look at your Bible in 1 Corinthians chapter 1 and verse number 9. Sabi po dito, God is faithful by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. In Romans chapter 5 and verse number 10, sabi dyan,
For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. You know, ang Diyos, inimbitahan niya ang bawat sa atin na tayo ay magkaroon ng magandang relasyon sa Kanyang anak. Na ano yan? Na tayo ay maging pamilya ng Diyos. Na tayo ay maging anak ng Diyos. Amen ba? Oh. Kaya nga po, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, ito ay relasyon. Kaya nga ang bawat sa atin, nung tayo ay maging anak ng Diyos, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. It is a relationship. You know, a life, yung buhay na wala ang Diyos, it is a life that is nothing. Amen? Na kahit anong gawin mo pa dito, kahit gaano kakatalino, kahit gaano kakatanyag, kahit gaano kakakilala, kung wala si Kristo, yung buhay niyan hindi magiging matagumpay. Amen? Hindi magiging masayang buhay. Oh. Ang pinakamasayang buhay ay walang iba kung hindi yung isang araw ay nakilala mo si Hesus Kristo. Amen ba? Nung makilala mo ang Panginoon. Ibig sabihin yan, kaya yung awitin kanina, makikita natin, see how enough what the Lord did for us. Oh, yung kasapatan na yan sa ating buhay, ang kaligtasan, mga kapatid. Bakit? Dati tayo ay kaaway ng Diyos. But we were made reconciled by the death of His Son, that is the Lord Jesus Christ. Amen? And we got saved. You know, there is very little in the Bible about the technique of knowing God's will. But there are thousands of verses na nagsasabi na kung saan ikaw ay magkaroon ng tinatawag na relationship with the Lord Jesus Christ. Hello? Why? Because God's will is a relationship. We need to have a relationship with God. Ikaw ba ay meron ng personal na relasyon sa Diyos? Sigurado mo ba na ikaw ay ligtas? Oh, ikaw ba ay nakakatiyak ka na ligtas? Eh, kinakailangan matiyak natin yan. Kinakailangan dapat alam mo yan. Amen? Bakit? Dahil ang kaligtasan ay pwedeng malaman yan. Oh, and do not tell me that you go to the church, but the question is, are you really saved? Meron nga eh. Oh, after ng mga ilang taon na naglingkod, nagpastor pa, sabi niya, hindi raw siya ligtas. Kita mo na. Nagpastor pa yan. Hindi siya, nabautismuhan. At pagkatapos, sabi niya, he realized to himself that he is not saved. Batis, talagang tiniyak niya sa sarili niya, naligtas siya. So anong ginawa? Binautismuhan siya. Nakikinig ba kayo? Binautismuhan siya. Oh. Ngayon, tiyak na niya, naligtas siya. Kaya nga sabi ko, ako tiyak kong ako'y ligtas. Bakit? 3 beses pa nga akong tumanggap eh. Pero minsan lang yun, tama? Kaya nga, natatandaan niya yung nagpunta dito noon, na nag-preach si Pastor Manny Kiambao na ngayon, di ba? Pastor na ngayon. Nakita niya ako, ang sabi niya gano'n, Brad, sabi niya, pag meron tayo gano'n, bakit laging nagtataas ka ng kamay? Sinong gusto tumanggap sa kamay? Tataas ako ng kamay. Ang ginawa niya sa akin, halika dito. Pinaliwanag niya sa akin yung assurance of salvation. Ganun pala. Na kapag tinanggap mo si Yesu Kristo, ay nasa iyong puso na siya. Ikaw ay tinatakan ng banal na spirito ng pangako. At pagkatapos, ito yung lahat. Yung lahat ng mga assurance of salvation. So ngayon, tiyak mo na. Opo. Oh. Kaya nung nagkaroon ng sino gusto ito? Hindi na ako nagtaas ng kamay. Bakit? Minsan lang pala yun eh. Tama? Yun ang sabi ng Biblia. Minsan lang ang pagtanggap sa Panginoon. And the moment you got saved, you are saved. Amen ba? Ang tanging pwede magsabi lang yun yung nakaranas talaga eh. Amen ba?
Oh, and then dumating yung pagkakataon. Kaya mula noon, ako'y sigurado na. Nung palang na ako'y nakakilala, na ako'y tumanggap, na ako'y nanalangin, ako'y ligtas, sabi ng banal na kasulatan. Amen ba? Oh, kaya yun ang bagay na kung saan dapat pakatiyakin mo. Baka ligtasan ka lang pala. Ang kauuwian niyan ay dagat-dagatan. And do not tell me that you always go to church. Going to church will not save you. But listening and accepting the Lord Jesus Christ is the one that can save you. And being a member of a Christian family, hindi iyan, ibig sabihin, pwedeng maging dahilan, ibig sabihin, hindi pwedeng diyan mukunin yung kaligtasan mo. Hindi ko mo yung tatay mo, Kristiyano. Hindi mo kung yung nanay mo ay Christian siya. Then sasabihin mo, Christian na rin ako. No! Saved na rin ako. Kinakailangan, it must be a relationship. Do you have a personal relationship with Christ? Hello? Oh, baka kaya hindi nagbabago yan. Wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon. Aminin mo na. Tiyakin mo na ngayon. Amen ba? Yun ang mahalaga eh. Malaman mo man yung lahat ng mga doktrina, pero kung yung puso mo at sa buhay mo, wala kang relasyon sa Panginoong Kristo, anong ibig sabihin yan? Kaya nga tinuturuan natin itong mga batang ito eh. Na bata pa lang sila, ibahagi at ituro na sa kanila. Amen ba? It is not by being a Baptist that can save you. But it is a relationship with Christ. Relasyon sa Panginoong Kristo. Kaya tayong mga magulang, ulit-ulitin natin, ibahagi yan sa ating mga anak. Ituro sa kanila, yung kunyan ba ay tunay na nanampalataya, nakakilala at naligtas. Baka isa pala doon sa mga yan, hindi paligtas. Amen? Oh, baka kung bakit iyong sarili mo, yung buhay mo hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Walang pagbabago. Bakit? Hindi ligtas eh. Sigurado ka na ba? Aminin. Amen? Oh, baka sa kakapakinig mo, sa maraming taon sa buhay mo, nakikinig ka dyan, pero hindi ka pala saved. You need to be saved. Amen? Kinakailangan dapat maligtas ka. You know, because God's will in our life is a relationship. You need to have a relationship with God. We need to acknowledge that our relationship with God was cut off by our sin. Di ba? Ang tao'y nagkasala at hindi siya nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So therefore, ano ang kailangan? Ang kailangan ay tagapagligtas. Tama? Kaya sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Then nandoon yung Romans chapter 6, verse number 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay ano? Buhay na walang hanggan. Na kanino? Na kay Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ba nasa puso mo na? Oh. Baka baptist ka na naturingan, wala sa puso mo si Yesu Kristo. Amen ba? Kinakailangan, ang kaligtasan, hindi ho ang baptist ang nagliligtas. Hoy, kayo, ligtas na ba kayo? O, dapat makinig kayo. Huwag nagdadaldalan. Di ba? Ano ibig sabihin yan? Baka baptist ka nga, hindi ka naman ligtas. Kailangan, ikaw ay ligtas at meron ng relasyon kay Hesus Kristo. Amen? Dahil kapag ikaw ay tunay na naligtas at nasa iyo si Hesus Kristo, mararanasan mo sa buhay mo kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyo. At bawat naligtas, merong karanasan yan.
Amen ba? Oh. Bawat nakakilala sa Panginoon, merong karanasan ng kaligtasan. Ikaw ba'y merong karanasan ng kaligtasan? Hindi mo makakalimutan yan. Bakit kinakailangan nating i-emphasize yan? Kasi yan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay yung isang araw nakilala mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Amen? Ano sabi dito sa Romans chapter 5 and verse number 8? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tandaan ho natin, yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Na nung tayo'y makasalanan pa, si Jesucristo ay namatay para sa ating kasalanan. Then in Romans chapter 10 and verse number 9 and 10, ano sabi doon? Sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka ng iyong puso na binuhay niya muli mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Pinahayag mo na ba si Jesus bilang iyong tagapagligtas? O baka alam mo lang yan hanggang doon sa isip lang. O baka naman sinasabi mo lang yan. Hindi. Kailangan sa puso mo yan. Tama? Amen. Kailangan naranasan mo yan. Ano sabi ng Romans chapter 10 and verse number 10? For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. In verse number 13, ang sabi doon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be what? Shall be saved. Oh, kaya nga mga kapatid, the better you get to know Him, the less confusion you're going to have about what His will is. Kaya kapag ikaw, nakilala mo ng lubusan si Kristo sa iyong buhay, okay? Doon unti-unting makikita mo at malalaman mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Oh, kaya nga, anong ginawa ng Diyos sa atin? That after that we have been saved, laging inuulit, sinasabi ko ito, saan tayo nilagay ng Panginoon? The Lord has put us in a church. The Lord has put you in this church. Para ano yan? Para maipakita sa atin, para ituro sa atin ang mahalagang mga bagay na kung saan dapat malaman natin bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Kaya do not underestimate na ikaw ay nagpupunta ng simbahan. Ano yan? Ang layunin, para makinig ng salita ng Diyos. Tama ba? At para malaman mo kung ano yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Oh, at sa kakapakinig mong yan, magkakaroon ng transformation yan. Amen ba? Sa kakapakinig mo ng salita ng Diyos, magkakaroon ng pagbabago. Kasi eto yun pag Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, magkakaroon ng pagbabago. Nasa iyo na si Jesucristo Amen ba? At siyang magbibigay linaw sa atin ng mga salita ng Diyos. Siyang magtuturo sa atin ng kalooban ng Diyos. Kaya nga, ano sabi ng Romans chapter 12 verse 2? That be ye transformed by the renewing of your mind. Amen? That ye may know, at tinan nyo, the renewing of your mind, that ye may prove, at para makita ninyo, at para mapatunayan ninyo kung ano yung mabuti, kung ano yung katanggap-tanggap, at kung ano yung ganap na kalooban ng Diyos. Amen ba? Sa kakapakinig mo ng salita ng Diyos, ito pala yung ginagawa ko pala noon, hindi mabuti. Ito yung mabuti ngayon. Oh, mabuti lang yun sa sarili natin, pero hindi pala, kahit mabuti yun, hindi mabuti sa Diyos. Tama ba? Sabi natin, bakit ako pupunta sa impyerno? Mabuti akong tao. Oo nga, mabuti ka nga tao, pero makasalanan ka naman. Amen? Until we know Christ. Mabuti pala akong tao, pero makasalanan ako. Lord, forgive me as a sinner. O, di ba? Amen. At saka ka ngayon, lumapit sa Kanya. Oh. Ngayon, bilang nakakilala at bilang naligtas, yung mga gagawin mo ngayon, eto pa lang yung mabuti. Ito yung magiging counted.
doon sa ano ng Panginoon. But always remember all the good things that you did then. Merong resulta din yan, merong bunga. Principle of sowing and reaping, tama? Amen. Oh. Pero kagandahan dyan, yung mga gagawin mo ngayon, ito yung mabuti. Ha? Ito yung katanggap-tanggap. Dati, akala ko, acceptable na yun. Hindi pala acceptable sa Diyos yan. Ito ngayon yung acceptable na. Tama? Amen? Oh, dati yung ginagawa ko, akala ko kalooban ng Diyos, kalooban ko lang pala yun. We have so many plans then. Pero hindi plan ng Diyos. Amen ba? Pero ngayon, anong ginagawa mo? Lahat na lang yan, sinasangguni mo. Lord, kalooban po ba niyo ito? Lord, gusto niyo po ba ito? Itong nanliligaw na ito sa akin, Panginoon, gusto niyo po ba ito? Itong trabaho po na ito, gusto niyo po ba sa akin ito? Yung gagawin ko ito, gusto niyo po ba ito? Laging sinasaalang-alang mo yan. Dati, kung ano yung gusto mo, yun ang gusto mo. Amen? Amen. Kung ano yung naisipan mo, gagawin mo. Oh. Pakinggan yung maigi. Ngayon, ang tinitingnan mo na, yung kalooban ng Diyos. Kaya importante yung nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. Kaya importante na ang bawat sa atin, merong relasyon sa Diyos. Why? Because in Him, He will never let you down. Because in Christ, we can always count it on Him. Amen? Our God is a reliable God. He is worthy of a trust. Siya ay mapagkakatiwalaan, pero tayo mapagkakatiwalaan niya. Oh. Now, tinanong ninyo mga kapatid, so how do you let God and let God? Ha? Una, you have to make Jesus the manager of your life. Si Jesu Cristo ba, siya na ba ang manager ng buhay mo? Si Jesu Cristo ba, siya ang mahawak doon sa manibela ng buhay mo? Hello? Oh. Ang nakakalungkot, kadalasan mga kapatid, gusto natin yung tayo ang maging manager ng buhay natin. O, sa kakamanage ng buhay mo, anong nangyari? Ha? Kung si Manny Pacquiao, nung siya'y lumalaban on, wala siya talagang manager, no ano lang. Anong ginagawa? Kahit magaling siya, hindi siya makapanalo-nalo. Tama? Amen. Nung ang kinuha niyang manager ay ano yung pangalan ng manager ni Manny Pacquiao? Si Freddie Roach. Oh. Magbumaling siya. Nanalo siya, nag-champion. Nag-8 division pa siya. Walang nakakagawa ng mga ganon, tama? Kasi meron siyang better coach. Mas lalo na kaya sa atin. O, tingnan mo, bakit hindi ka makapanalo-nalo? Ikaw ang sarili mong manager mo eh. O, inimbuli ko na anong pakialam do. Walang ganon. Amen? Walang makakapagil sa akin. Kung gusto kong pumunta dito, wala silang pakialam. Pera ko, ginagastos ko dito. Gano'n. Hindi ka magiging matagumpay. Strike anywhere ka. Hindi. Are you listening? Oh. Yung pag ginusto mo kaya mong gawin, walang pumipigil sa'yo. Hindi ho gano'n. Alam niyo kung sino yung pinaka-the best manager natin, o coach natin, o teacher natin, o driver ng buhay natin, it is the Lord Jesus Christ. Amen? Yan kadalasan mga kapatid nakikipag-argumento tayo sa Diyos. At kung minsan, nakikipag-disagree tayo sa Kanya. Because thinking that we know the best. Pero katunayan yan, hindi natin alam talaga kung ano yung the best sa atin, maliban na ang Diyos.
ang siyang gagawa sa buhay natin. Amen? Oh, the reason you're under a lot of stress is that you're constantly fighting with God in your mind. I know this, I know that, alam ko ito. Oh, alam ko na yan. Alam niyo, maraming mga tao na gano'n eh. Ito pa lang ang sinasabi mo, alam ko na yan. Oh. Alam ko rin yan. Hindi ho gano'n. Amen? Dapat yung tinatawag na, ito ba yung sinabi ng Diyos? Ito ba yung gusto ng Diyos? Kaya alam mo ninyo mga kapatid, every morning when we wake up, we need to have a decision to make. Sasabihin natin, sino ba ang magiging in charge ng buhay ko? Who's going to be in charge of my life? Is it me or God? Are you still listening? Sino magkokontrol ng buhay ko? Ako ba o ang Diyos? Ha? Who's going to call the shots? Oh, you or God? Amen? Alam mo, kapag pinili mo ang sarili mo na ikaw ang maging manager ng buhay mo, laging may conflict yan. Amen ba? Kapag pinili mo na ang sarili mo, ikaw yung manager, laging merong confusion yan. Laging madami yung mga stress niyan. Eh kung ikaw ay Kristiyano na nga at ang Panginoon ang siyang nangunguna sa buhay mo, may stress pa rin. Kasama ho yan, mga kapatid. Pero less stress. Tama? Kesa doon sa tayo. Oh, Matthew chapter 16, verse number 24. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Ano sabi niya? Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. You know, anyone who intends to come with me has to let me lead. O, kaya nga po mga kapatid, sino ba yung nasa driver's seat? Ikaw ba o ang Diyos? Para bang kung ito yung puso natin, di ba merong tracts noon na nakalagay doon na sino bang nakaupo sa trono ng ating puso? Oh, tayo ba o si Jesus? Nakikinig ho ba kayo? Gising ho ba kayo? Gisingin niyo yung katabi niyo natutulog. Oh. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, siya ba ang driver? Siya bang nakaupo doon? O yung sarili natin? Di ba merong heart dyan na kung saan yung sarili ang nakaupo at si Kristo nandoon lang sa tabi? Meron namang yung sarili nandoon sa labas ng puso at wala si Kristo. Wala si Kristo nandoon sa labas. Ibig sabihin, yung nakakilala ka sa Panginoon, ang ibig sabihin dyan, ikaw ba willing ka na ang uupo doon sa throne ng heart mo si Jesus Christ? O still yourself? Ang sarili mo, ang sarili natin. Kaya laging sinasabi, ako, ito yung gusto ko. Ako pa. Laging nakatuon doon. Kaya nga ho, mga kapatid, tinanuhunin nyo ng maigi ito. You know, when we become Christians or when we become believers in Christ, we give Him the driver's seat and then promptly hop into the back seat and become backseat drivers. Ibig sabihin yan, we're constantly giving Him advice. Not no turn this way or stop. Alam mo ninyo, eto yan. Pag bumibiyahe kami, ang nagdadrive si Jeff Rox, si Brother Roberto. Alapit ko na nga akong palitan yan eh. Ang ipapalit ko ito, yung anak niya. Kasi yung kuya niya, pangarap niya maging musician. Yung pangalawa, gusto niya maging driver. Sabi niya, pa, paglaki ko, gusto ko maging driver. Sabi ko, ayos yun ha. Driver ng pastor. Sabi ko, sige, mag-aral kang mabuti. Pag-usayan mo, gumraduate ka. Pag marunong ka na mag-drive, patatalasikin na natin yung tatay mo.
ikaw na magdadrive. Bakit? Kasi daw para makapunta siya kung saan-saan. Mira ka, ikaw yun lang pangarap mo. Yan lang palang pangarap niya. Makapunta kung saan-saan. Ba, hindi naman ako nagpupunta kung saan-saan, ha? Oo. Yun ng mga bata pa ito mga ito, I train them na, sama kami, sila marunong mag-drive. Sabi ko, pag kukuha ka ng magdadrive, huwag kukuha ng yung mas matanda pa sa'yo. Bakit? Baka, kung ikaw na nga, ganyan na nga yung pagkaramdam mo, kukuha ka pa ng mas matanda sa'yo, baka mabangga lang kayo. Amen? Kung biglang atake sa puso yan, kung biglang kalimbawang tumaas sa sugar niyan, di, ako nang mag-ano doon. Sabi ko, huwag ka naman kukuha ng mas yung batang-bata. Bakit? Baka kung saan ka dadalhin yan, makikipagkarerahan niya habang Pastor, nandito na po tayo. Oh. Saan? Nasa langit na po tayo. Sabi ko, yung medyo matured na. Na may pamilya na. Bakit? Iingatan na niya sarili niya di ba? Gagawin niya yun, hindi lang para sa iyo, kundi baka para makauwi kami ng maigi, ng maayos, ganito, ganyan. Oh. Kaya nung nagtitrain sila, ano sabi ko doon sa kanila? Sabi ko, ganito ang gagawin mo. Nung una kasi, pag halimbawang aalis kami, sabi niya, Pastor, saan po tayo pupunta? Sabi ko, dapat, noon pa tinatanong yan, bago tayo umalis, tinatanong mo na kung saan tayo pupunta. Tapos sasabihin niya, Pastor, iniliko ko pa po dito? Kakanan po ba tayo doon? Sabi ko, ako na kaya lang mag-drive. Kaya nga ikaw ang nandiyan dyan Amen? Kaya nga ikaw ang nandiyan dyan Then later on, I let him drive. Marunong na silang tumingin ng, anong tawag dito? Ways. Oh. Kaya pag halimbawa pagsakay, alam na niya kung saan pupunta, nakaano na lahat siya yan, saan dadaan. Kaya pag halimbawa nagano ka doon, at nagkakausap lang, alam na niya kung saan pupunta. Are you listening? Alam mo ninyo, minsan kasi, binigay mo nga sa, di ba? Yung mga asawa, ganun Huwag mong bibilisan. Ikaw na kaya mag-drive. Mas manervyusin pa doon sa driver. Ligo mo dyan. Hinto mo doon sa ano. Alam mo niyo, naranasan ho namin, training namin kay Pastor Mercado yun Kasi, nung nandun si Pastor, driver din ho kami. We drive for him. Kaya nga, alam mo, nagsasawa kami doon sa Nako, lagi napapagalitan kami. Tanungin mo si Brother Gilbert. Di ba? Sabi niya, huwag niyo akong gagayahin. Ako, nananalangin ako. Kayo, hindi. Opo, Pastor. Ibig sabihin niya, alam mo ninyo, when you let somebody to drive, di ba? Kinakailangan dapat ipagkatiwala mo. Amen? Kaya lang ang sinasabi ko lagi, pag uwi kami, kaya mo ba? Hindi ka ba inaantok? Hindi po, huwag mong pipilitin. Parang yung isa noon na nag-drive. Sabi ko, huwag pipilitin. Masakit na pala ulo. Sabi ko, iyan mo, ako magdadrive. Pagtabi, yun, nagsuka-suka dun sa Sabi ko, pag ganyan, huwag pipilitin. Bakit? Yung mga sakay mo, nasa ano mo yan? Amen? Yun. Nung habang ako nagdadrive, suka ng suka doon sa... Alam nila yan. Kaya nga, when you let them drive, di ba? Ibig sabihin, pinagkakatiwala. Buhay mo yun Tama ba? Buhay mo yun pag halimbawang, kaya nga pag nagdadrive, hindi ko na pinapagalitan. Bakit? Baka pag nainis siya kung saan, ibangga pa kami doon sa Tandaan mo, ang driver, ang unang-unang umiiwas doon sa niya. Sinong iilag niya? Sarili niya. Di ikaw ang ngayon.
It actually good is, when you let the Lord drive, ibig sabihin yan, you're trusting Him do sa buhay mo. Amen? Kaya nga ang tanong, sino ba driver ng buhay mo? Kanino ba pinagkatiwala mo? Hindi mo sa ating Panginoong Kristo? Amen? Pero bakit hindi hayaan mo siya? Na siya ang magpatakbo niyan. Ang kinakailangan ay sumunod ka lang. Tama? Para makakarating kayo doon sa lugar na kung saan pupuntahan ninyo. Para magiging maayos yan. Kaya hindi nagiging maayos, ikaw ang nagdadrive at si Kristo nandoon lang. Kaya hindi nagiging maayos kasi ang sarili natin ang nakaupo at hindi si Yesu Kristo. Why don't you let Christ be the one to do that in your life? Amen? Are you still with me? Now, to have God's best, God must be in the driver's seat or He is the manager of your life. So, number one, introduction lang ho yun. Yung hindi ko matatapos, itutuloy ko sa susunod. Amen? Ano yung unang punto? Number one, alas 10 na kagad? Proverbs chapter 4, verse number 5. Ano sabi niyan? Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Number one, to have God's best, God must be in the driver's seat or the manager of your life. Number one, I don't let distraction keep me from God's best. Amen? One of the most important tests we all face as we try to achieve what God has called us to do is our response dito sa mga tinatawag na mga cultural distractions na ito sa buhay natin. Ano yung mga yan? Basahin muna natin ang talata. 1 John chapter 2 and verse number 15. Alam nyo, kaya kung minsan, hindi natin magawa yan, hinahayaan natin itong mga distraction na ito sa buhay natin. Yan ang nakapagpapatagal. Yan ang nakapagpapahinto sa atin. Ang sabi ng 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is in him. Are you following me? Verse number 16, sapagat ang lahat ng nangasa sanglibutan, saan daw? Nangasa sanglibutan ng mga nasa yato, sa Kapampangan, di ba? Ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. In verse number 17, at ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyon datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. And the world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen? You know, the distraction that keep us from God's best is number one. Doon sa verse number 16, yung binasa natin, the distraction of popularity. You know, if you are always worried about what other people think, you will be distracted from your destiny. Amen? Yung distraction of popularity. Yung lagi natatak, ay baka sabihin nila lang ito, baka naman ganito. Hindi yung mga kapatid. Sabi nga doon sa mga estudyante, pag kayo ay nag-aaral at estudyante kayo, tandaan ninyo, identify nyo na kaagad ang sarili ninyo na kayo ay mananampalataya. Not simply Christian, but you are Baptist Christian. Amen? And also a Bible-believing Baptist Christian. Hindi lang Kristiyano. Bakit? Lahat ng nasa paligid mo, Kristiyano. Yan ang turing nila sa sarili nila. Pero ikaw, kung tunay kang Kristiyano, sabihin mo sa kanila that you are not only a Christian, but you are a Bible-believing Baptist Christian. Identify mo na yan. Para malaman nila kaagad. Para sabihin nila na ito. Kaya alam niyo, ini-encourage ko yung mga halimbawa, yung nagtapos ng elementary,
bago ka mag-college, kung ako sa'yo, mag-aral ka sa Bible school. Amen? Hindi ko na sinasabi ngayon kung tinatawag ka ng Diyos. Hindi, ako na muna tumatawag sa'yo. Ini-encourage kita. And maybe someday the Lord will put in your heart kung ano yung ministry. Tama? Amen? Anong advantage doon? Pag ikaw nag-aral ka sa Bible school, 3 years lang yan eh. Hindi ka pa matanda noon eh. Huwag niyo mamadaliin yung mga anak ninyo. Minsan, yun din naman maging kauuwian dahil bata, napasama. Anong nangyari? Wala. 3 years na. First year pa rin. O, tama ba ako? Hindi. Amen? Eh sabi ko, aral ka muna sa Bible school. Sabi, hindi pinapanalangin yan. Kalooban ng Diyos yan. Ang pupuntahan mo. Amen ba? Huwag mo sabihin yung bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos yun. Iba lang ang kalooban mo. Oh. Anong advantage niyan? Tingnan mo yung advantage niyan. Pag nag-aral ka sa Bible school, magkakaroon ka ng magandang pundasyon sa doktrina mo. Amen ba? Oo! Tanungin mo yung mga nagtuturo sa ano. Oh. Tuturuan ka niyan. Yung mga, hindi lang basic, kundi yung mga major doctrine ang ituturo sa iyo dyan. Ngayon, pag nag-graduate ka, ang advantage mo dyan. Ha? Pag nakisabayan ka ngayon, ang disadvantage mo, it's either na silang may masasama mo o ikaw ang masasama sa kanila. Pero pag nag-aral ka sa Bible school, nag-graduate ka, sasabihin sa'yo, eto pala, advantage mo. Una, yung kaklase mo, mas matanda ka sa kanila. Amen? Pag ikaw, mas matanda sa kanila ba naman, ikaw pang napasama sa kanila, mahina ka. Amen? Oh. Kasi pag halimbawa kasabay mo lang sila, it's either na ikaw ang masasabay sa kanila. And I'll tell you, sigurado yan, mapapasama ka. Bakit? Yung peer pressure na lang dyan. Tapos wala ka pang foundation, tama? Pero pag ikaw, pumasok dyan, graduate ka ng Bible. Sino yung mga nag-graduate sa Bible school na ngayon graduate na rin ng college? Tayo nga kayo. Nandito, yung mga ano. Ayan, si Daniel, si Princess, si Daniel. Anong kinuha mo, Daniel? Education. Si Princess, education din yan. Pero pang mga ibang mga ano dito, si Nana, nag-aral sa Bible school, graduate sila ng college, pasado pa sa board exam yung mga yan. Amen? Si Blessed, si Blessed? Oh, naliligaw na naman yata itong Blessed. Ito. Oh, si Blessed. Di ba? Nag-aral sa Bible school. May nung unang ano pa lang yan, mahaba yung ano niyan doon sa konting ano lang, pag nagkakasakit kaagad. Sabi ko, ano lang yan, drama lang yan. Nag-graduate ng college. Pasado sa board exam ng ano ba yun? Electrical engineering. Ngayon, marunong na siyang manguryente. Oh, pagkatapos nag-masteral pa siya. Magdo-doctorate pa siya. Ay, hindi niyan ho ninyo? Nung pumasok ng Bible school yung mga yan, pagka-graduate nila, mas matanda sila sa mga kaklase nila. Kaya sila ang nakapagdadala doon sa mga classmate nila. Bakit? Mahina ka pag ikaw ang naisasama. Tingnan mo si Ninya, graduate ng Bible school. Nag-aral sa college. First, ano pa lang nila? Pumasok sila sa school. Ano sabi ng mga classmate mo? Good afternoon, ma'am. Akala siya teacher. O, kita mo na, na-establish na kaagad yung ano mo doon sa kanila. Ay, tindihan mo ninyo? Yun ang advantage niyan. Sabi ko ninyo, pag ikaw ang nasama sa kanila, mahina ka. Amen? Oh, karamihan doon sa mga nag-aaral ganyan, hindi na pa.
Ano nangyari? Ayan, naligawan ng unbeliever, naligawan ng ganito. Maniwala ho kayo, mga kapatid. Amen? Why? Kasi alam natin kung ano yun doon sa mundo. May mga peer pressure dyan. Ano na lang ang sasabihin nila? Oh, you will be distracted of your destiny. Bakit? Kasi natatakot ka. Anong gagawin mo? Sasama ka na lang sa kanila. Tama? Hanggang doon sa mag-compromise ka na. Oh, saan ka na mapupunta ngayon? Malalayo ka na. Kristiyano ka, mananampalataya ka. Wala ka sa kalooban ng Diyos. Lalo na kung halimbawa pogi ka pa. Pagkatapos, mister, ay sasabihin ko sa iyo, tatawaran ka ng mundo. Tatawaran ka ng sanglibutan. Pagtatatawagin ka ng mga yan, Hoy, sa akin ka na. Lalo na kung halimbawa tall, dark, and handsome ka pa. Pero kung tall and handsome in the dark ka lang, wala ka. Diba? Magtapos magaling ka pang magpiano, magaling kang ay sasabihin ko sa iyo. Tatawaran ka ng sanglibutan. Ite-text ka niya mga yan, i-chat ka ng mga yan. Tama ba ako? Hindi. Hindi niyo maiano yan. Bakit? Galing kami ng mundo, nung bago kami na-save. Yun ang ano eh. Kung barkada lang ang pag-uusapan, mas marami kaming barkada kaysa sa inyo. Oh. Pero ang tanong, bakit mas pinili? Mga kapatid, iba kapag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Kahit isang araw, magkaroon ka ng pamilya, magkaroon ka ng mga anak, makikita mo yung buhay mo kung paano gagawa Diyos sa buhay mo. Kesa doon sa mundo, ang gagawin lang yan. Di ba? Pag nagsawa na sa'yo, wala na yan. Ganon ang sanglibutan. Those are the distraction that will keep you from God's best. Oo, sikat ka nga doon sa kanila. Pero ano yun? Sa Diyos ba sikat ka? Oh. Pinapalakpakan ka nga nila. Pero ang tanong, ang Diyos ba, papalakpakan ka niya? Sipin niyo maigi. Ano yung magiging sikat ka sa mundo? Kung wala naman. Diba kaya sabi ng Bible, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Are you still listening? Ano pa? The distraction of pleasure. 1 John chapter 2, verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh is not of the Father, but is of the world. It's okay to have fun and feel comfort, but if that's the primary focus of your life, you will never fulfill your destiny. Amen? Ay, hindi mo man nakikita, kahit Kristiyano ka, kahit mananampalataya ka, alam mo ninyo, hindi masama yung pumasyal. Are you listening? Kung nagtatrabaho ka naman, kung halimbawa kailangan mo naman ng bakasyon, hindi masama yung magbakasyon, magpunta doon sa iba't ibang mga lugar. Pero mga kapatid, napalayo ka na sa Diyos, araw ng linggo kung saan ka pumupunta. Amen? Tapos nagpipicture ka pa, tapos nagpo-post ka pa. Ano pa? Ito pa yung mga nandoon sa ano yung basket na yun. Ito yung mga nasa bucket list ko kasi. Hindi ko nagawa yan nung nakaraang ano. Kaya ngayon ko gagawin yan. There's nothing wrong na kung halimbawa pupunta ka. Bakit? Nagtatrabaho ka naman eh. Tama? Pero yung kakalimutan mo na, yung mga bagay na dapat mong gawin para sa Panginoon, yan ang nakakalungkot mga kapatid eh.
Amen. Na para bang yun na lang ang makapagpapasaya sa'yo. Sabihin ko sa iyo, mapuntahan mo man yung lahat ng yan, mapasyalan mo man yung lahat ng yan, isang araw sa buhay mo, ipapakita ng Diyos kung alin ang mahalaga. Mahalaga yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Mahalaga yung God's best sa buhay mo. Amen? Oh. Kaya nga ho, mga kapatid, yun lahat ng yan, yan ang pang-akit ng mundo eh. Di ba? Barkada, yung pleasure. Oh. Pangit, hindi ho maganda, mga kapatid. Lalong-lalo na sa inyo, kayong mga young people, mga kabataan. Lalo kung may itsura ka, maganda ka, o gwapo ka, o ano, kaya sasabihin ko sa iyo, ang mundo, ang sanglibutan, yan ang magiging hatak sa iyo. At huwag ninyong hahayaan ng sarili ninyo. Gagamitin ng mundo ng sanglibutan at isang araw magsisisi kayo. Amen. Huwag ninyong ibebenta sarili niyo sa mga bagay dito sa mundo para makamtan lang yung mga yan. Hindi tunay na kasiyahan yan. Hindi tunay na buhay niyo yan. Kung hindi, mas maganda na sa buhay ninyo, ipagamit niyo sa Panginoon. Para makuha mo lang ito, para mabili mo lang yan, gagamitin mo ang sarili mo, wag. Ha? Gagamitin ka lang ng mundo. Pag nagsawa na sa iyong mundo, wala ka ng ano doon. Malungkot ka, nagsisisi ka. Amen? The destruction of pleasure. Then, the destruction of prophets. Matthew chapter 6, verse number 24. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Oh. The destruction of prophets. Kasi itong araw lang na ito doon malakas eh. Ito dito lang kasi yung kita. Ito yung, mga kapatid. Ha? Hindi ba mas magandang kinakailangan dapat maging priority mo ang Diyos sa buhay mo? Amen? Hindi naman lahat ng araw hiniling ng Diyos para sa iyo, para ikaw ay manambahan. Hindi. Oh, little of time lang naman ang binigay ng Panginoon para magkaroon ko ng oras at panahon para sa Kanya. Tama ba ako? Oh. Bakit hindi mo pa maibigay sa Kanya? Bakit? Kasi ang katunayan, hindi naman talaga yan ang tunay na makapagpapatatag sa iyo eh. You may have all those things in your life. Kaya nga, di ba ang sabi natin, that the real blessing in your life is not material things. Secondary lang ho yung mga yan. Ang tunay na blessing sa buhay mo, yung kung paano kang mag-mature bilang isang mananampalataya. Amen? 1 John chapter 2, verse number 16. Not only the destruction of popularity, not only the destruction of pleasure, not only the destruction of prophets. 1 John chapter 2, verse number 16. But also the destruction of possessions. For all that is in the world and the lust of the eyes, for all that is in the world, the lust of the eyes and the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Kaya nga po, mga kapatid, ito yung lahat ng pwedeng magiging hadlang para hindi mo makuha yung God's best sa buhay mo. Amen? Kaya ang pinakamaganda ay ano dyan? Walang iba kung hindi yung ikaw ay masumpungan at matagpuan ng Diyos na ikaw ay nasa kalooban niya. Na tayo ay nasa kalooban ng Diyos dahil yun ang tunay na kasiyahan at kagalakan ng ating puso, ng ating buhay. Amen? So to have God's best, God must be in the driver's seat or He's the one managing our lives. So, number 2. Ano yung una? I don't let distraction keep me from God's best. Number 2, I don't take shortcuts to get God's best.
Proverbs chapter 4, verse number 20, My son, attend to my words, incline thy ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. Verse number 22, For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. You know, one of the pitfalls we may face as we reach for God's best in our life is the temptation to take shortcut. Alam mo naman, tayong mga tao, mahilig pa naman doon sa shortcut, di ba? Ano yung mga shortcut na yan? It may be a moral, it may be an ethical or spiritual or financial or even relational. You know, shortcuts are always short-sighted. Ano ang gusto ng Panginoon sa atin? Ang gusto ng Panginoon sa atin, alam mo ninyo, reason why the Lord allowing these things in our lives, kasi mga proseso ito sa buhay natin eh. Na ang layunin ay upang ang bawat isa, tayo ay patatagin. Amen? Tayo ay palakasin. Para kapag natutuhan natin yung lahat na ito, isang araw, tayo ay magiging malakas, matatag, at tayo ay magagamit ng Panginoon. Kaya lang kuminsan, ayaw natin yung lahat ng mga ito eh. Gusto natin kaagad, di ba? Amen? Amen. Para bang halimbawa, pag nagtanim ka, gusto mo, pagkabukasan lang, aani ka na. Hindi ho ganun. Nandoon pa rin yung proseso ng tinatawag na sowing and reaping. Tama? Na kapag itinanim mo ngayon, bukas, of course, siyempre, hindi mo makikitang tutubo na yan. Pagkalipas sa ilang araw, hindi pa rin yan. Kinakailangan, diligin mo pa rin yan. Proseso yan, tama? And then after many days, makikita mo, tumutubo na yan. After na naman ng ilang araw, maraming mga araw, makikita mo, nagkakadahon na yan. At pagkatapos sa mga ilang araw, ano mangyayari dyan? Makikita mo, namumulaklak na yan. Are you listening? At isang araw, makikita mo, nagbubunga na yan. It is always a process. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Kaya anong kinakailangan yan? Ang kinakailangan dyan, patuloy lang tayo. Okay? Huwag tayo magiging pasaway. Amen ba? Ano kinakailangan niyan? You just continue. Maglingkod ka. Ibig sabihin, hindi lamang dapat taga-tanaw ka. Hindi lamang yung watcher ka. Kinakailangan dapat maging worshiper ka rin. Hindi lang yung nakikinig ka ng panalangin, dapat nananalangin ka rin. Amen? Hindi lang yung nakikinig ka ng sermon, kung hindi, kinakailangan pinag-aaralan mo rin ang salita ng Diyos. Hindi lang yung nakikinig ka ng mga kanta, kailangan kumakanta ka rin. Amen ba? Hindi lamang yung lagi ikaw ang problema, kung hindi, dapat taga-solve ka na rin ang problema. Amen? Huwag yung tinatawag na shortcut. Kapag laging ganun ang gusto natin gawin, alam mo nyo, hindi tayo magiging matagumpay. Okay? Ano ang kinakailangan dyan? Let us always continue what we are doing for the Lord. Continue to be faithful, continue serving Him. Isang araw makikita mo yung resulta at bunga ng iyong ginagawa para sa Panginoon. You know, tingnan nyo this coming November, it will be our 40th year. Sabi ko, parang kailan lang. Mga young people lang kami noon. Kami yung mga tinuturuan, kami yung mga inuutusan, kami yung mga tagawalis, kami yung mga nagdadrive doon sa ano. Pero pagkalipas ng mga ilang panahon sa aming buhay, dito mo makikita yung resulta ng lahat ng ginagawa mo paglilingkod sa Panginoon na hindi sayang. May makikita mo lang yung mga anak mo na naglilingkod sa Diyos. Nakikita mo, kaya nga di ba, nung nakaraan, sabi ko, okay, natutuwa. Bakit? Yung mga dinedicate ko ng mga bata, ito yung mga, ang nag-dedicate, yung mga dinedicate ko na noon pa. Sabi ko, gano'n na ba kami katanda? Ibig sabihin yan, generation from generation, ito na yung mga ano natin. If we can develop them someday, hindi lang ganito ang pwedeng magagawa natin. Amen.
Kanina, sabi ni Brother Clemente, Pastor, pwede po ba na, sabi niya, ipadedicate ko yung sasakyan ko? Tinanong ko kagad, teka Brad, ano ba yung sasakyan mo? Kotse, tricycle. Kasi di ko tinanong nung nakaraan, may nagpa-dedicate. Sabi ko, sige, yan yung ganyan. Habang nagde-dedicate ako, sabi ko, asan yung pinapa-dedicate mo? Nandun po. Nung pagkatapos nun, kaya pala hindi makapasok, truck pala yung ipapa-dedicate. Hindi lamang 5-mealer, hindi lang 10-mealer, 16-mealer. Sabi naman, 16-mealer. Nung makita ko, ang bira, ito na ba yun ang ipapa-dedicate nyo? Sabi ko, palaki ng palaki yung mga dinedicate natin Kaya palagay ko, itong daan talaga na ito, isang araw, aeroplano maglalanding dyan. O kaya, helicopter. Bakit? Para i-dedicate natin. Amen? Ito yan. Ibig sabihin yan, look at what the Lord is doing. Kaya nga mga kapatid, higit pa doon. Tama? Wala shortcut dyan We went to the process. Proseso yan. Hindi madali yan. Hindi basta ganun na lang yun. Tama? At sana naman, kayong mga nagsisimula ngayon, yung mga nagpapamilya, pag-usahan yan, turuan yung mga anak. Kung anong turo ng simbahan, yun ang ituro ninyo. Huwag niyong ituro yung kung ano pa man na hindi tinuturo dito. Para balang araw, makita natin yung bunga at resulta. Na kayong mga tatay naman, okay? Doon sa lahat ng ating ginagawa, sumuporta na kayo. Huwag yung laging nakangalngal, ano naman niya. Huwag ganun. Huwag niyong sirain yung pananampalataya ng mga anak ninyo. Balang araw, magsisisi kayo. Balang araw, hindi kayo matutuwa doon sa magiging bunga resulta niyan. And if I were you, okay, anong kinakailangan? Sumuporta kayo, makibahagi kayo. Tingnan nyo kung anong blessing na gagawin ng Diyos sa lahat ng mga yan. Amen? Number 3, I don't give up when I hit a detour. I don't give up when I hit a detour. Bago kayo pumunta dito, ginagawa yung daan yan, di ba? Ano nakalagay doon? Detour. Or detour, di ba? Hindi sabing dito. Parang ganyan yan. Dito ka dumaan. Huwag kang didiretso. Bakit? Abay, mahuhulog ka doon sa kanal. Dahil malalim yun di ba? Anong ginagawa nila? Dinidetour nila. Bakit? Alam mo, kapag meron detour na ganyan, para bang napakaano sa atin Paano naman yung ganyan? Sabi ko, may detour man na ganyan. Okay lang yan. At least meron development na kung saan inaasahan mo na mangyayari, di ba? Amen? Kesa doon sa nagkaka-traffic dyan, wala namang ginagawa. Pag natapos yan, magiging maayos. Are you listening? 2 Chronicles chapter 16, verse number 9. I still have time. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Hear it, thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars. Now, tinanuhin nyo. Alam nyo, when God gives us His best, we can be sure you will run into delays or difficulties or detours and dead ends along the way. Di ba? Kaya nga mga kapatid, bago natin makuha yung lahat ng mga ito, hindi pwedeng walang mga difficulties. Hindi pwedeng walang mga delays. Lagi meron yan. Kaya nga hindi ba yung mga Israelite, ang example niyan, that when they came out of Egypt, anong nangyari doon sa kanila? Nung sila lumabas doon, excited sila, masaya. Pero nung nakaranas na sila ng mga difficulties, eto na ngayon, di ba? Sabi niya, Moses, kami ba ay dinala mo dito dahil walang libingan doon sa Kaya dinala mo kami dito. Alam mo ninyo, ganyan ang natural ng tao. Ang tao,
pagsagana at nandiyan yan at simula, tuwan-tuwa. Pero pag dumadanas na ng pagsubok, ayan na ngayon, puro marmo na yan. That's why a lot of people that came out of Egypt, instead na makapunta sila ng promised land, ano nangyari sa kanila? Namatay sila doon sa wilderness. Bakit? Kasi wala na silang ginawa doon kung hindi magreklamo. Di ba? Ano naman yan, Moses? Bakit naman ganon? Pagkain, binigyan sila ng pagkain ng Diyos. Ano pagkain binigay sa kanila? Manna from heaven. Isipin mo yan, special na pagkain, galing sa Diyos, pinapakain sila ng Panginoon. Pero ano ginawa nila? Nagreklamo pa rin sila. Sabi ng Panginoon sa kanila, kumuha kayo ng pagkain na sapat para sa inyo. Anong ginawa nila? Nagtago. Bakit? Baptist. Mga Sharonites. Amen? Ano nangyari doon sa kanila? Di napanis din, di ba? Sabi na, sawa na kami doon sa mana. Mana lang ng mana. Sabi niya, give us meat. Anong binigay sa kanila ng Panginoon? Binigay sila ng quail ng Panginoon. Tama? Sipin mo yung lahat ng mga yan. Yung tubig, binigyan sila ng Diyos. Habang sila ay, ang tawag dito, habang sila ay papunta doon sa lugar na pupuntahan nila, anong ginawa? Ginagabayan sila ng Diyos. Pinapayungan sila ng Panginoon. Pinapainom sila pinuprovide ng Panginoon. Pero, ano nangyari? Wala. Reklamo pa rin ang reklamo. Katulad mo. Pag dumadanas ka na lang kayo, bakit naman ganito? Bakit naman ganito? Bakit lagi na lang? Alam mo, pag gano'n ang isip mo, hindi ka magiging matagumpay sa buhay mo. Kaiinisan ka ng kasama mo. Ikaw naman, wala ka naman ginawa, kundi magreklamo. Natural ho yan. Kung noon kay Moses, maraming reklamador. Bakit? Palagay nyo, ngayon, wala. Madami ring reklamador dito. Amen? Amen. Tanungin mo ang katabi mo, reklamador ka ba? Ano sagot niya? Ha? At least alam niyo kung ano sagot niya. Kaya lang nagkakaalaman yan. Marami yung mga ganun eh. Iba, reklamo ng reklamo, wala namang ginagawa. Amen? Paano ka magiging masaya sa buhay mo? Pagkatapos sasabihin mo, Lord, bakit din niyo ako binibless? Alam mo na. Amen? Alam mo bakit? Ano kinakailangan lang? Natatandaan niyo ba si Noah? Di ba? Sabi ng Panginoon, tinatasan siya ng Panginoon para gumawa ng arka. Anong ginawa niya? He just followed God. Sinunod lang niya ang Panginoon. He followed the Lord by faith. It is also the same with Abraham, di ba? Si Abraham, he never doubted the promise of God. They just follow. Yun ang pananampalataya na meron sila. So sa tingin mo ba, kung ikaw ay susunod doon sa mga bawat itinuro ng Panginoon sa buhay mo, anong gagawin niya? There will be no reason para hindi ka i-bless ng Panginoon. Ang dahilan lang kung bakit hindi ka bless ng Diyos sa buhay mo at hindi ka masaya, wala kang ginawa kung hindi magmarmor ng magmarmor. Amen. Yun lang buhay ka ngayon. Pasalamat ka. Dahil nagising ka pa kanina. Kahit reklamo ka ng reklamo. Wala akong tulog. At least may gising ka. Iba, hindi na nagising. Amen? Kaya siguro dito mo ginagawa yung tulog, no? Dahil wala kang tulog. Dahan-dahan ka, baka hindi ka magising. Amen? Maaaring hindi ka nga natutulog physical, pero spiritual, tulog ka naman. Are you listening? Sina Moses, okay? Sina Abraham, and even si Noah,
Okay? Anong ginawa nila? They serve the Lord. They just follow. And look at what the Lord did unto them. They just obey God. They follow the Lord. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, kapag tayo ay sumunod sa Kanya, there are many impossible things for us na pwedeng maging posible pala. Okay? Bakit? Dahil sa ating pananampalataya. Amen ba? O, ito ang pinakahuli. Binibilisan ko na lang yung mga ano eh. Kasi kapag pinutol ko ito, walang ano eh. Hindi mapupunta dito sa pinakahuli. Amen? O, ito yung ano. To have God's best, God must be in the driver's seat or the manager of our life. Na ano yung una? I don't let distraction keep me from God's best. I don't take shortcuts to get God's best. I don't give up when I hit a detour. Number 4, I decide to honor God by being a cheerful giver. Amen? Oh, ano kailangan mong gawin? Decide to honor God by being a cheerful giver. Proverbs chapter 3, verse number 9, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. In verse number 10, sabi niya, sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alinisan ay aapawan ng bagong alak. Mga kapatid, we become a cheerful giver when we invest in God's ministry. By using our time, our talent, and treasure, our money to express our worship to Him. And there's nothing we can give to God that He needs. And God certainly, hindi niya kailangan yung lahat ng mga ito, mga kapatid. But when we give an offering to God, an undesignated, planned, and proportional offering, where and when we worship, we're saying, we love God. Ang tanong, mahal ba natin ang Diyos? And that's the first purpose of life, to know and love God. Malaman o makilala at mahalin ang Panginoon. Bakit? Kasi bago ka pa nagmahal, minahal na tayo ng Diyos. By giving His Son, His only begotten Son. Amen? And the Bible is telling us, honor the Lord by our substance, by giving Him the first part of all blessing. We honor God when we give our tithes unto Him. Hello? Oh, ang tanong, ikaw ba, faithful ka na, nagbibigay ng tithes mo sa Panginoon? When we give back our increased offerings or our offerings to Him and our first fruits to Him, alam mo ninyo, ako'y nagpapasalamat, sabi ko, Lord, salamat po. Hindi naman ganito yung actual na tinatanggap ko eh. Pero salamat, natapos ko yung commitment ko. And now, I increase my commitment, 2024. Amen po ba? Oh. Kasi, nung nakaraan, nagsimula lang ako doon sa 100,000, 200,000. Last year, 350,000. Natapos ko. Lord, sabi ko, give me faith. I'll increase it to 400,000. Yun ho ba yung suporta ng ano sa akin? Hindi. Yun ang suporta ng Diyos. Yun ang blessing ng Diyos. Amen? Saan lang galing yung lahat ng mga yan? Di galing sa Diyos. Bakit? Channel of blessing lang tayo ng Panginoon eh. Ibig sabihin yan, pinapadaan lang ng Diyos sa atin yung kanyang pagpapala. Kung tayo ba'y mapagkakatiwalaan. Kung tayo ba ay pwedeng ahakbang ng merong pananampalataya at magtitiwala sa Kanya. Kung magagawa ba ito? Yes, magagawa. It can be done. Amen? Bakit naman kung halimbawang tayo nagtuturo, hindi naman nangyayari sa buhay natin? Are you listening? Oh. So, ano kinakailangan lang dyan? Kinakailangan magkaroon tayo ng priority. Di ba? Amen.
Why? Because we want to be blessed by the Lord. Kaya nga lagi sinasabi natin, the actual blessing of God is that when you are in that place na ang buhay spiritual mo, you become a mature Christian or a mature believer na hindi ka nakahawak sa lahat ng mga ito. Paano pag halimbawang nawala na yung mga yan? Anong gagawin mo? Ang ibig sabihin yan, mawala man yung lahat ng yan, makakapagpatuloy ka dahil kasama mo ang Panginoon. Do not listen to those pastors who don't believe it. Amen? Huwag ko kayong makinig doon sa mga yan na hindi naniniwala dyan. Ano bang ministry meron sila? Hanggat maaari, ayaw kong magsalita tungkol doon sa mga ministry nila. Since we started it, I have seen on how the Lord blessed this church and blessed the churches that came from this church. Walang suporta ng Amerikano. Wala hong buwan-buwan na nagre-report ako at pagkatapos meron dumadating na pera dito, suporta ng Amerika dito, nagre-report. Wala ho dyan. Pinagawa natin yung lahat ng mga yan, wala tayong utang. Amen? Hindi ho tayo nag-loan. Bakit? Hindi ho tayo taga-London. Loan dito, loan doon. Ngayon, week after ng ito, sinabihan po kami ni Pastor Abante, sabi niya, why don't you have a preachimony? Sabi ko, sige po. Kasi yung principle, sila naman ang nagturo ng principle yan, galing sa Bible. Anong kailangan niya? Isi-share lang natin yung blessing na ginawa ng Diyos sa atin, dito sa ating simbahan. Are you listening? Kaya wag ho kayong maniwala doon sa mga hindi naniniwala patungkol doon sa prinsipyong yan. Hayaan lang natin sila. Yun ang gusto nila eh. Ang gusto nila yung manghingi at manghingi doon sa iba. Tatandaan nyo nung Monday, yung mga PhilAm na nagpunta dito. Amen? Sabi nila, okay, we will be in charge of the food. Sabi ko, sige. Una, binigay ko yung ganito. Sabi ko, maybe kung 200 persons yan, nasa around mga 50,000 or pati na yun doon sa mga Sabi niya, I'll make it 100,000. 100,000. Yung lahat ng 100,000 na yan, we use it for food. Lahat doon sa mga Sabi ko, gawan mo ng report. Gawan nyo ng report. Ilagay nyo lahat doon, pati yun doon sa mga at ibigay. Sinend ko. Sabi ko, this is just for a reference. Yung reference doon, ibig sabihin, hindi naman pare pakita, kulang pa yung hindi. Pare pakita sa kanila na yung kanilang ibinigay, ginamit lahat natin. Ay, tindihan ho ninyo? Sabi ko, beyond that, part na ho namin yun. Ang dami mga nagtrabaho, nagpagod. Nag-ask ba kayo? Pwede, dapat meron naman kami mga Wala. Party na natin yun, nakikibahagi tayo. Para makita nila, hindi tayo nakapalad. Bakit? Dahil kaya tayong i-bless ng Diyos. Hindi niyan ho ninyo? Hindi yun laging nakahingi. Kaya nga yung mga kabataan dito, tinuturuan natin sila. Kaya natutuwa ako na yung mga kabataan na yan, ngayon, nagtatrabaho na. Ito yung mga bata na kung saan, penging 5 pesos, penging 20 pesos, penging. Ngayon, hindi. Able na sila. Kayo na ang manghingi ngayon doon sa kanila. Amen? Hindi ba nakakatuwa na yung mga anak natin, pati yung mga hindi na natin inutos doon sa kanila, kanilang ginagawa at pagkatapos sasabihin nila, ma, etong mo. Ma, eto yung ko sa'yo. Bigay ko sa'yo. Di ba nakakatuwa yon? Hindi yung hanggang ngayon, may anak na lahat-lahat.
Ma, pambili ng gatas. O mama, sakit siya inga po mo. Gawa niya pang kainga po na eh. Gawa niya pang puhunan. Hindi ba hindi ba napakaganda na makita natin na kaya na nila? Yung makita lang natin na kaya nila. Sapat na sa atin yun eh, di ba? Tapos bibigyan ka, binili kita ng vitamin, binili kita ng ano. Di ba nakakatuwa yung ganon? Oh. Hindi yung, ang tanda-tanda, di na nang kaya, bakit? Sali kong brief ko. Hira ka, brief mo, may ka pa makasali. Makakarinig ko. Sali ko ka. Hindi magandang tingnan yung ganon. We want that someday the Lord will bless them. Kaya nga tinuturo natin sa kanila ito eh. Tama? Amen. O, kayo naman, maging faithful, maging cheerful givers kayo. Kayo mga kabataan, yung mga, pati doon sa mga magulang, pakinggan ho ninyo, sa tingin ho ba ninyo, kapag ang bawat isa dito ay naging cheerful giver, hindi ba i-bless ng Diyos ang simbahan na ito? Amen? Na kung ibebenta yung lupa dito, mabibili natin yan. Na kung ibebenta yung daan dyan, hindi natin bibilihin yan. Bakit? Daan eh. Amen? Hindi ba napaganda na makita yan? Kesa doon sa paghalimbawang, nandiyan ka, lagi nakasimangot ka, lagi, ano naman ito? Bakit naman ganyan? Alam mo, hindi ka magiging masaya pag gano'n eh. Why don't you make yourself right with God? And when yourself is right with God, hindi mo mararamdaman yung nararamdaman mong yan sa sarili mo. Sigurado yan, magiging masaya ka. Kaya lang naman, hindi ka magiging masaya dito. Bakit? Kasi alam mo na ang buhay mo wala sa kalooban ng Diyos eh. Pag ang buhay mo wala sa kalooban ng Diyos, kahit saan ka magpunta, hindi ka magiging masaya. Kung anak ka ng Diyos, kung Kristiyano ka, pupunta ka doon sa labas, lahat ng ginagawa doon, malulungkot ka, hindi ka mag-i-enjoy. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Pag nag-i-enjoy ka doon, ang ibig sabihin, baka hindi ka anak ng Diyos. Pag nandito ka naman sa simbahan, hindi ka rin magiging masaya. Bakit? Parang yung ata ko yun ah. Lagi naman akong Hindi ho. Kung tumatama man yan, hindi kita pinatatamaan. Kinakausap ka ng Diyos. The only thing that you need to do is what? Make yourself humble to God. At pag nagpakumbaba ka, tingnan mo, kung hindi luluwag yung nararamdaman mong yan. Bakit? Kasi kinausap ka ng Diyos, nagpakumbaba ka. Ang mahirap kasi, kinakausap tayo ng Diyos, linalabanan mo eh. Hindi naman ako yan, hindi naman ako yan. Eh, hindi ka, ikaw yan. Ba't nagkakaganyan ka? Hindi naman pala ikaw yan. Amen? Oh, kung hindi ikaw yan, so what? Oh. Bakit pinipigilan mo? Ngayon, kung ikaw yan, anong gagawin mo? Lord, patawad po. Let's make yourself humble to God. When was the last time that when you hear the preaching, you came and you kneel down before the Lord, Lord, patawarin niyo po ako. Baka hindi mo na ginagawa yan eh. Baka masyadong righteous ka na sa sarili mo. At hindi ka na tinatablan. At sasabihin mo pa, hindi na ako nabibless. Eh, hindi. Eh, ano ngayon? Oh, amen? Hindi mo mas magandang sasabihin mo, Lord? Salamat po. Hindi mo man nakuha yung buong preaching, meron kang nakuhang mensahe sa puso mo na gumawa ang Diyos. Amen? Na, tinanong ninyo mga kapatid, paano mo kukuha yung God's best ng Panginoon kung ikaw lagi ang sarili mo, ang pinapakinggan mo, at hindi ang Diyos?